Hayop ka! Papatayin kitang walang iya ka! Itinuring kitang kaibigan! Tapos ito pang gaganti mo? Ang bababoy nyo! Dito pa talaga sa pamamahay ko! Umalis ka na, Rex! Saan ka pupunta, hayop ka? Bumalik ka rito! Magtutus tayo! Hayaan mo na siya, Vico! Walang hiya kang babae ka? Pagkatapos ng lahat, ito pa talaga igaganti mo sa akin, ha? Hayaan mo ako magpaliwanag, Vico! Ano pang ipapaliwanag mo? Magpapalusot ka na naman, ha? Ayan o, kitang-kita ng ebidensya ng pagtataksil mo sa akin. Tinukso lang naman niya ako eh. Sinamantala niyang wala ka dito sa bahay. Sinungaling! Noon pa talaga makati ka na. Mabuti sana ko ito pa lang ang una. Ilang beses na kitang nahuhuli at ilang beses na rin pinagbibigyan at pinatatawad. Vico! Tumigil ka na sa kadramahan mo. Hindi na ako maaawa sa'yo. Vico naman, pakinggan mo muna ako. Huwag mo ako hawakan. Nakakadiri ka. Wala ngayon ayaw na kita makita pa. Saan ka pupunta, Vico? Wala ka ng pakialam. Doon ka na sa lalaki mo. Vico naman, mag-usap muna tayo. Hindi na. Sawang-sawa na ako sa mga ginagawa mo sa akin tuwing nakatalikod ako. Anong ginagawa mo? Teka, bakit ka nag-aaral sa balutan? Ano sa tingin mo? Sa palagay mo kaya, pagkatapos ko kayong mahuli ng Rex na yan dito sa bahay natin? Sa mismong higaan natin? Sa tingin mo gusto ko pang matulog dito? Mahawa ka. Huwag mo kong iwan. Hindi ko kaya. Huwag mo kong hahawakan ng marumi mong kamay! Pangako, magbabago na ako. Basta, huwag mo lang akong iiwan. Hindi ka na magbabago pa! Malala ka na! Sakit mo na yan! Vico, huwag mo kong iiwan. Nakarating sa aking kaalaman na nangyari sa mag-asawang Vico at Sabel. Hindi na rin naman ako nagulat. Dahil ilang beses na rin yun nangyari sa kanila. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa dami ng ginawang atraso ni Sabel, nagagawa pa rin siyang patawarin ng kapatid kong si Vico. Nanawa na rin ako sa kakapayo sa kanya na iwan na ang asawa nito. Tutal naman kako, wala nang pagbabago sa asawa niya. Bigla tuloy bumigat ang dibdib ko nang maalala ko ang nakaraan. May anak sila na 4 na taong gulang na batang babae. Dahil sa kapabayaan ni Sabel na sagasaan ng bata. Masakit sa akin dahil nung maliit pa ito, ako ang halos nag-alaga. Dahil mas pinili ni Sabel na magbuhay dalaga kasama ng mga kaibigan nito. Nahinto lang ang pagbabalik tanaw ko nang may kumatok sa pinto. Si Vico ang napagbuksan ko. Mugto ang mga mata. Magulo ang buhok at gusot ang damit. Ate, pwede bang dito muna ako? Oo naman. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Oh, maupo ka na dyan. Ipaghahain kita. Mami Ana, wala pa akong ganang kumain eh. Hindi na ako magtatanong. Tutal kalat naman na sa buong lugar natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Alam mo naman talaga ang gagawin mo eh. Ayaw mo lang. Paulit-ulit na lang ang payo ko sa'yo. Pero ayaw mo naman sundin. Mahal na mahal ko kasi si Sabel, ate. Hindi ko kayang mawala siya. Pues, magtiis ka sa mga ginagawa niya sa'yo. Ate naman. Ano ba kasi ang gusto mong mangyari? Hindi ko alam eh. Sa totoo lang naaawa ako sa'yo. Hindi ko alam kung sadyang martir ka o tanga na ba. Nagmamahal lang ako, ate. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Tingin mo sa akin hindi pa nagmahal? Kaya nga hindi na ako nag-asawa eh. Lintik lang ang pag-ibig na yan. Sa umpisa lang masaya. Kalaunan eh, puro hirap at sakit na lang ang ibibigay sa'yo. Ate, tulungan mo ako. Gulong-gulo na isip ko. Kapag ba sinabi ko sa'yong tuluyan mo nang iwan ng babaeng yun gagawin mo ba? Pagod na ako sa kanya. Sa paulit-ulit na pagyapak niya sa pagkalalaki ko. Baka makatulong to sa'yo. Bala ko nang umuwi sa probinsya natin. Sayang kasi yung bahay at lupa na iniwan sa atin ng mga magulang natin Saka gusto ko na rin makasama ang iba pa nating kapatid doon. Kailan mo balak umuwi?
Baka sa katapusan ng buwan na. Desidido ko na ba? Oo naman. Kesa naman lagi kong nasasaksihan ang katangahan mo. Mabuti pang umuwi na lang ako sa atin. Ang dahilan lang naman kung bakit ako tumagal dito dahil kay Jing. Sa anak mo. Si Jing? Nawala na nga siya. Ngayon naman ang nanay niya. Hindi ko pa rin magawang patawarin ang babaeng yun sa ginawa niyang pagpapabaya sa pamangkin ko. Baka sa mukha ni Vico ang pagkalito. Alam ko sa kabila ng mga ginagawa ni Isabel, nagdadalawang isip pa rin siyang iwan ito. Hanggang langit yata ang pagmamahal niya sa babaeng yun, na baka kapag inutusan siyang tumalon sa bangin ay gagawin naman niya. Hinayaan ko muna siya sa bahay ko na lagi naman niyang ginagawa tuwing nag-aaway silang mag-asawa. Binigyan ko rin siya ng ilang araw para magdesisyon kung sasama ba siya o magpapaiwan pa rin at patuloy na makikisama sa asawa nito. 2 araw bago ang pag-uwi ko ng probinsya, kinausap ako ni Vico na sasama na sa akin pauwi ng probinsya. Doon na lang daw siya sa amin magpapahilom ng sugat na ginawa ng asawa niya. Mabuti naman na tauhan ka na. Mahal ko pa rin si Isabel, ate. Pero sobra ng kaiyan ang ginagawa niya sa akin eh. Hindi ko na magawang tumingin sa mga tao rito. Dapat kasi nung unang beses niya yung ginawa, hiniwalayan mo na agad. Tanga ka rin eh. Pinatawad mo pa. Hindi ganun kadali yun, ate. Oo na, kasi mahal mo ang babaeng yun. Huwag na nga natin pag-usapan si Isabel. Ayusin ko na lang yung mga gamit ko. Talagang hindi na. Kapag nandun na tayo, ayoko nang maririnig na babanggitin mo pa ang pangalan ng babaeng yun. Oo, ate, pangako yan. Sana lang talaga mapanindigan mo yung sinasabi mo. Baka kapag nagmakaawa na naman ang asawa mo lumambot na naman ang puso mo sa kanya. Hindi agad na ayos ang mga inaasikaso ko kaya naman natagalan pa ang pag-uwi namin. Maaga rin ako umalis ng araw na yon at hapon na nakauwi. Habang naglalakad ako sa maliit na eskinita na pauwi sa bahay ko, napansin ko ang mga tingin sa akin ng mga kapitbahay. Tila meron kasing gustong ipahiwatig ang mga sulyap nila sa akin. Hindi ko na lang sila pinansin at saka ako nagtuloy-tuloy na sa paglalakad. Malayo pa lang ako. Natanaw ko na sina Vico at Isabel sa balkonahin ng bahay ko habang magkayakap. Bumilis ang mga hakbang ko, kasabay ng mabilis ng pagtibok ng puso ko dahil sa biglang galit na naramdaman ko. Pagkapasok ko, agad kong hinila ang buhok ni Isabel. Mabilis namang umawat si Vico. Pero payat ang kapatid ko at mas di hamak naman na mas malaki ko sa kanya. Nagawa ko siyang itulak palayo. Ang kapal naman ng mukha mo na tumungtong sa pamamahay ko. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob na pagkatapos ng ginawa mo? Nagagawa mo pang maglakad sa kalsada na taas no pa rin. Aray, bitiwan mo ko ate ang buhok ko. Kakalbuhin kitang babae ka. Pati anit mo isasama ko na. Vico, tulungan mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Para magbakaawa sa kapatid ko! Haliparot kang babae ka! Itong bagay sa'yo! Ate, nakikiusap ako. Bitiwan mo na si Isabel. Nasasaktan na siya eh. Bitiwan mo ako. Kulang pa nga to sa kanya. At ikaw naman, inaalala mo na naman ang babaeng to. Ayaw mo siyang masaktan at magtanda. Hindi ako papayag. Mahal ko si Isabel. Ano ka mo? Mahal mo pa rin ang malanding babaeng to? Sa kabila ng paulit-ulit yung ginawa sa'yo? Nakikiusap ako sa'yo, ate. Bitiwan mo na si Isabel. Parang ako na rin ang sinasaktan mo eh. Oh, hayan ang asawa mo. Magsama kayong parehong may diferensya ang utak. Ikaw yata may diferensya eh. Basta ka nalang nananakit eh. Anong sabi mo? Tama na, ate. Kung pinipili mo na naman ang babaeng yan, pues lumayas na kayo sa bahay ko. Ikaw, Vico. Oras na sinaktan at niloko ka na naman ng babaeng yan.
Huwag ka na ulit magpapakita sa akin! Wala na akong pakialam sa'yo! Wala ka naman dapat pakialam sa amin eh! Away mag-asawa to! Kung normal sigurong away mag-asawa, hindi ako mangingialam. Eh kung kani-kaninong lalaki ka nangangalabet tuwing wala ang kapatid ko, tingin mo normal lang yun na pag-awayan nyo? Nag-usap na kami ni Vico at pinatawad na niya ako. Yun naman ang mahalaga eh. Ate, nangako si Isabel na hindi na niya yung gagawin. Magbabago na raw siya para maging maayos ang pagsasama namin. Naniwala ka naman sa sinabi ng babaeng yan. Eto tandaan mo, Vico. Nasa dugo na ng asawa mo ang pagiging malandi. Hindi na niya yung maaalis sa kanyang sistema. Uulit at uulit muli siya. Itaga mo pa sa bato. Pinigilan ko talagang mapaiyak habang tinitingnan ang pag-aal sa balutan ni Vico para sumama ulit sa asawa. Umasa pa naman ako na mapapanindigan niya ang plano niyang pag-uwi. Kasama ako sa probinsya namin. Nang sumulyap siya sa akin, umiwas naman ako ng tingin. Nang magpaalam siyang aalis na, hindi ako umimik. Kahit nang yakapin niya ako at sinabihan na mag-iingat sa pag-uwi ko sa probinsya namin, wala siyang tugon na narinig sa akin. Nang makalabas sila ng bahay, hindi ko rin natiis na hindi sumilip sa may bintana. Magkaakbay pa ang dalawa habang palayo. Bumalik na lang ako sa loob ng kwarto kung saan siya natutulog kapag nasa bahay ko. Palabas na sana ako nang mapasulyap ako sa higaan. Naiwan kasi ang wallet ni Vico. Nang damputin ko yun, wala naman ako nakitang lamang pera. Naroon lang ang litrato nilang mag-asawa, kasama ang anak nilang si Jing. Nang matitigan ko na naman ang litrato ng pamangkin ko, nangilid na naman ang mga luha ko sa mata. Lingid sa akin mabigat din sa dibdib ni Vico na iwan ako. Pero mas nangibabaw nga lang talaga ang pagmamahal niya sa asawa. Sana naman, tupurin mo na ang pangako mo, Isabel. Oo naman. Ilang beses ba akong kailangan mangako para maniwala ka sa akin? Hindi mo lang mayaalis sa akin ang magduda pa rin. Paulit-ulit mo na kasi yung ginawa sa akin eh. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Kita mo nga muntik na akong mapatay ng asawa ni Rex, kaya ako natauhan. Kung hindi ka pa muntik ka mapatay, hindi ka pa pala magsisisi. Hindi lang yun Napatunayan kong mas mahal pala kita at hindi ko kayang mawala ka. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Kung gusto mo, magpakalayo-layo na tayo sa lugar na to. Kalimutan na natin lahat. Magbagong buhay na tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Totoo ba yun na gusto mo na lumayo dito kasama ako? Oo naman. Kung gusto mo, umuwi tayo sa probinsya nyo. Talaga bang kaya mong tumira sa probinsya kasama ako? Iba ang buhay doon kumpara rito. Oo, basta magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Sa sinabi mong yan, labis mo akong napasaya. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang senseridad ng pangako ko sa iyo. Nauna lang ako ng 1 linggo sa pag-uwi sa probinsya namin. Masaya akong sinalubong ng 2 pa naming kapatid ni Vico na may sari-sarili na ring pamilya. Nakatirik ang bahay nila sa lupang minana namin sa aming mga magulang. Ang mismong bahay naman kung saan kami lumaki ay ipinaubaya na nila sa akin. Ako na rin daw ang bahala kung patutuloyin ko si Vico kung sakaling maisipan nitong umuwi. Ngunit sinabi ko sa kanila na malabo nang umuwi pa ang kapatid naming yun. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang makita ko kung sino ang bumababa sa tricycle ng umagang yun. Biglang kumulo ang dugo ko nang makita si Isabel. Agad ko silang nilapitan. Anong ginagawa niyo rito? Ate, dito na kami titira ni Isabel. Ano? Talaga bang wala ka na sa tamang pag-iisip? Paano kung dito magkalat ng lagim ang babaeng yan? Hanggang dito ba naman bibigyan ka pa rin niya ng kahihiyan? Ate, nagbago na po si Isabel. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon na ipakita yun sa'yo.
Totoo po ate. Natuto na po ako sa mga nagawa kong pagkakamali. Napagtanto ko po na hindi ko kayang mawala si Vico. Ang sabihin mo, wala ka talagang mapuntahan kundi ang kapatid ko. Ate, nakikiusap ako. Kung mahal mo ako, re-respetuhin mong desisyon ko. Saan kayo titira dito? Bala ko magpagawa ng bahay sa likod. Pero pansamantala kung pwede, diyan muna kami sa bahay ng mga magulang natin. Ano? Pagsasamahin mo kami ng babaeng to? Pansamantala lang naman eh. Kahit kailan hindi ko matatanggap ang babaeng yan dito sa bahay ko. Ate, nakikiusap naman ako sa inyo eh. May karapatan din naman ako sa bahay na to. Ganon din si Isabel bilang asawa ko. Itinago ko na lang ang pagngingit-ngit ko sa dibdib ko. Wala rin naman kasi kung magagawa dahil may karapatan pa rin si Vico sa bahay. Masaya naman na sinalubong ng dalawa naming kapatid at kanilang pamilya ang pagdating nila. Mainit din ang pagtanggap nila kay Isabel na noon lang ulit nila nakita. Wala kasing alam ang mga ito sa tunay na pagkatao ng hipag namin. Hindi ko na itinago ang malamig na pagtrato sa dalawa habang magkasama kami sa iisang bubong. Pilit naman lumalapit sa akin si Isabel. Halos lahat na ng gawain sa bahay ay siya na ang gumagawa para lang paluguran ako. Oh, ate, maliligo ka na ba? Pinagigib na kita ng tubig sa poso. Sa susunod ako na lang. Hindi naman ako lumpo eh. Kaya kong mag-igib ng tubig. Masaya naman ako sa ginagawa ko ate. Gusto ko lang makabawi sa'yo. Alam ko, malaki ang galit mo sa akin. Pero sana, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para mapatunayan ko na nagbago na ako. Sana nga totoo yung mga sinasabi mo. Alang-alang man lang sa kapatid namin. Kung kinakailangan habang buhay kong pagdusahan ng ginawa ko, gagawin ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang pinapakita mong pagbabago o sadyang magaling ka lang umarte. Totoo, Ate Norma, ang mga pinapakita ko. Huwag mo naman sanang pagdudahan. Nabasa ko naman sa mga mata ni Isabel ang senseridad sa mga sinabi niya. Kaya kahit papano, lumambot ang puso ko sa kanya. Sa bawat araw na nagdaan, nakikita ko naman na inaasikaso niya ang kapatid ko. Gumigising na siya ng maaga para asikasuhin ang pagkain at damit na isusuot nito bago pumasok sa trabaho. Halos wala na rin akong gawin dahil siya na ang kumikilos dito sa bahay. Ang ginagawa ko lang ay inaasikaso ko ang mga pananim ko na may kumukuha sa akin para itinda naman sa palengke. Nang minsan nagkasakit si Vico dahil umuwi ng basang-basa galing sa trabaho, nakita ko ang labis na pag-aalala ni Isabel at pagkataranta nito sa pag-aasikaso sa asawa. Mabuti pang umidlip ka muna. Bumaba na rin naman ang lagnat ng asawa mo eh. Hindi po te. Gusto ko po kasing bantayan si Vico. Hindi rin naman kasi ko makakatulog ng maayos eh. Isabel, salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko ha. Hindi niyo po kailangan magpasalamat sa akin. Tungkulin ko po yun bilang asawa niya. Tsaka ngayon lang po ako bumabawi sa kanya eh. Sana nga mapatawad mo rin ako sa mga masasakit na salita na binitiwan ko sa iyo noon. Napatawad ko na po kayo noon pa. Tsaka tama lang po yun sa akin. Nagpapasalamat pa nga ako sa inyo eh. Isa po kasi yun sa dahilan kung bakit ako natauhan. O siya, maiwan na muna kita. Pilitin mo pa rin matulog. Mahirap na kung pati ikaw magkakasakit. Opo ate. Umayos na rin naman kinabukasan ang lagay ni Vico. Dahil alam kong puyat ng ilang araw sa pagbabantay sa asawa, pinagpahinga ko na lang si Isabel. Samantalang si Vico nang tuluyan namang gumaling, pumasok na rin sa trabaho sa bayan. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos na rin ang samahan namin ni Isabel. Ang plano nilang pagpapatayo sana ng bahay ay hindi na rin natuloy. Sinabihan ko kasi silang ipunin na lang ang pera nila
At pwede naman kami sa iisang bahay. Naabutan pa kami ni Vico na nagtatawanan sa kusina nang dumating siya galing trabaho. Mukhang masaya yata ang pinag-uusapan niyo ah. Pwede bang makisali? Oo nga, kung ano-ano kasi ang kinakwento nitong asawa mo eh. Ang sakit na tuloy ng tiyan ko sa kakatawa. Natutuwa naman ako na makita kayong magkasundo na ngayon. Pinatawad na ako ni Ate Norma. Masarap pala sa pakiramdam na wala kang kagalit na tao. Totoo yan. Maginhawa talaga sa pakiramdam. Tsaka, napatunayan ko rin na nagbago na nga si Isabel. Oo nga pala. Bakit ang aga mong dumating? Di ba mamaya pa ang labas mo sa trabaho? Kasi wala na akong trabaho. Ha? Bakit? Linawin mo nga ang sinasabi mo. Kanina kasi nagpatawag ng meeting ang may-ari ng public ang pinapasukan ko. Sabi nila, nalulugi na daw ang negosyo. Kailangan na daw magtanggal ng mga tao. At isa ka sa natanggal, tama ba? Oo. Siguro naman may makukuha ka kahit papano. Yung sahod ko lang ngayong buwan. Hindi pa naman kasi ako regular sa trabaho eh. Bakit namang bigla-bigla silang magtatanggal ng wala man lang pasabi? Hindi ko nga rin alam eh. Marami sa amin ang nabigla kanina. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Makakahanap ka naman siguro ng ibang trabaho. Oo nga, marami naman dyan pwedeng pasukan na trabaho. Kaya lang, mas okay sana dyan. Natanggal ka nga lang. Bukas na bukas maghahanap na kagad ako ng trabaho. Ayoko naman maging tambay dito sa bahay. Dapat lang no, nakakaya kay Ate Norma kung pareho pa tayong walang trabaho. Huwag niyo nang intindihin. Wala namang kaso sa akin kung pareho kayong walang trabaho eh. Naku te, hindi pwede. Buti sana kung mura pa ang mga bilihin. Ayaw ko lang na mahirapan ka ng dahil sa amin. Tama si Isabel ate. Kaya maghahanap kagad ako ng trabaho. Ikaw ang bahala. Hindi ko naman kayo minamadali eh. Walang kaso sa akin kung wala man kayong maiambag sa bahay. Gaya ng sinabi ni Vico, agad siyang naghanap ng trabaho. Sa kasamaang palad nga lang, nahirapan siya sa paghahanap ng bagong mapapasukan. Hanggang naging 1 linggo na nga na wala pa rin siyang nahahanap. Hanggang sa inabot na ng ilang buwan. Dahil sa kawalan ng trabaho ang kapatid ko, naging aburido lagi si Isabel. Madalas din silang nag-aaway. Mabuti pa siguro, ako na lang maghahanap ng trabaho. Ano naman trabaho ang alam mo? Kahit ano, basta yung pagkakakitaan. Sige, subukan mo na rin mag-apply. Maghahanap pa rin ako ng trabaho. Susubukan ko sa ibang bayan naman, baka doon ako swertehin. Alam mo naman kasing hindi ako sanay na wala laging hawak na pera eh. Alam ko naman yun. Hindi ko naman ginustong nangyaring pagkakatanggal ko sa trabaho eh. Pasensya ka na kung lagi kitang inaaway ha. Nahihiya kasi ako sa ate mo eh. Naiintindihan naman niya yung sitwasyon natin eh. Bukas na bukas din eh. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko na dito. Baka may mairekomenda sila sa akin. Malay mo dito lang ako sa malapit makahanap ng trabaho. Hindi na ako mamamasahe. Oo nga, sana nga makahanap ka. Nagtanong-tanong ang hipag ko sa mga naging kakilala niya rito sa lugar namin. Swerte naman na may bagong bukas na grocery. Agad siyang pumunta ron. Kasama ng kakilala para mag-apply bilang tindera. Sakto namang wala pa silang nakukuha kaya natanggap agad ang hipag ko. Masaya pa niyang ibinalita sa amin ang pagkakatanggap niya sa trabaho. Medyo maliit nga lang ang sahod, pero ayos na rin yun. Tsaka mukhang mabait naman yung may-ari. Buti nga natanggap ako eh. Mabuti naman kung ganun. Pero kapag nakahanap na ako ng trabaho titigil ka na. Mas gusto ko kasi nandito lang sa bahay eh. Oo naman, pansamantala lang naman to. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nakakahanap ng trabaho ang kapatid ko. Kaya naman hindi makaalis si Isabel sa kanyang pinagtatrabahuhan. Wala naman ako naririnig na reklamo kay Isabel.
na siya ang bumubuhay kay Vico. Lingid sa aming lahat, bumalik na naman sa dating gawain ng hipag ko. Sadyang mahina talaga si Isabel sa tukso. Sumama ka na sa akin. Magpakalayo-layo na tayo rito. Alam mong hindi pwede. Paano ang mga pamilya natin? Bueno, pareho naman natin hindi mahal ang mga asawa natin eh. Tayo na nga nagmamahalan. Kaya mo bang mawalay sa mga anak mo? Masakit sa akin na iwan ang mga anak ko. Pero hindi ko na talaga kayang pakisamahan ng nanay nila eh. Balang araw maintindihan naman nila ako. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Huwag mong sabihin na magtitiis ka na lang dyan sa asawa mong palamunin. Ngayon lang naman siya nawalan ng trabaho eh. Noon pa man siya na talaga ang bumubuhay sa akin. Pag-isipan mo mabuting inaalok ko sa'yo. Kaya kong ibigay ang lahat ng pangangailangan mo nang hindi mo kailangan magtrabaho. Alam ko naman yun. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Ha? Nakukonsensya ka? Oo. Mabait kasi si Vico eh. At responsable. Bakit? Mapapakain ka ba ng pagiging mabait niya at responsable? Kita mo nga hanggang ngayon wala pa rin siyang trabaho. Hinahayaan niya na ikaw ang bumuhay sa kanya. Mabuti pa eh. Umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Huwag mong ibahin ang usapan. Bibigyan lang kita ng hanggang 1 linggo. Ha? Ginigipit mo ba ako? Hindi naman. Gusto ko lang mapadali ang pagdidesisyon mo. Kasi ako, buo na ang pasya ko. Naiwan ang pamilya ko para sa'yo. Ikaw yun. Pero hindi ako. Bakit hindi? Wala naman kayong anak ha. Kaya madali lang sa'yo na iwan ang asawa mo. Basta. Bilisan mo na ng pagpapasya. Pagpasok pa lang ni Isabel sa bahay, napuna ko na ang pagkatulala niya. Ni hindi niya ako pinansin. Hanggang tuloy-tuloy siyang pumasok sa kwarto nila mag-asawa. Hindi ko maiwasan na mag-alala tuloy na baka may problema sa trabaho ng hipag ko. Lalo't may nababalitaan akong nalulugi na raw ang grocery na pinapasukan niya. Ayon sa naririnig ko, mukhang nalululong sa sugal ang may-ari. Sa lalim tuloy ng iniisip ko, hindi ko na namalayan ang pagdating ni Vico galing sa labas. O ate, bakit tulala ka dyan? Ha? Wala. Dumating na ba si Isabel? Oo, kararating lang niya. Kausapin mo nga, parang may problema eh. Bakit mo naman nasabi yan ate? May balita kasi na baka magsara ang grocery na pinapasukan ni Isabel. Lulong daw kasi sa sugal yung may-ari. Baka nag-aalala ang asawa mo na baka mawalan siya ng trabaho. Ha? Wala namang binabanggit sa akin si Isabel. Baka nahihiya siyang sabihin sa'yo. Baka ayaw ka niya mag-alala pa. Kakausapin ko siya mamaya. Hindi naman sa minamadali kita ha. Bilisan mo ang paghahanap ng trabaho. Naaawa na rin kasi ko sa asawa mo eh. Ginagawa ko naman ang lahat ate. Kaya lang sadya yatang inaalat ako. Walang gustong tumanggap sa akin eh. O sige, magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung meron silang alam na pwede mong pasukan. Salamat ate. Sige, pupuntahan ko lang ang asawa ko. Nadatnan nga ng kapatid ko ang asawa niya na tila malalim ang iniisip. Ngumiti naman agad ang hipag ko nang makita ang asawa. Pagkatapos, inayos sa mga damit na hindi pa natutupi na nasa higaan. Ako na lang gagawa niyan. Ako na lang, konti lang naman to eh. Pagod ka na sa trabaho eh. Magpahinga na lang muna. Hindi naman, konti lang naman ang gawain sa grocery. Puro nga kami tsismisan ng mga kasama ko eh. Balita ko, mahina daw ang grocery. Ha? Kanino mo naman nabalitaan yan? Sinabi ni ate. Pasensya ka na kung hanggang ngayon eh, wala pa rin akong nahanap na trabaho. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Mahirap talagang maghanap ng trabaho ngayon. Lalo't nandito tayo sa probinsya. Napagkakasya ko naman ang kita ko eh. Baka lang kasi nahihirapan ka na. Ako ang lalaki, dapat lang na ako nagtatrabaho. Pansamantala lang naman to.
sabihin mo lang kung nahihirapan ka na ha. Pwede ka naman tumigil eh. Kung titigil ako, paano ang gastusin dito sa bahay? Sige nga, alam nga naman na iasa na lang natin kay ate. Kahit papano naman malaking kinikita ni ate sa mga palanim niya. Tsaka tumutulong naman ako sa kanya eh. Hindi naman sa lahat ng oras maganda ang ani. Paano kung salantahin ng bagyo, lalo't palapit na ang tag-ulan? Tumalikod na lang ang hipag ko at nagkunwaring inaayos ang mga damit na tiniklop sa tokador. Ang kapatid ko naman ay lumabas na muli ng kwarto para asikasuhin naman ang pagluluto. Nang mga sumunod na araw, madalas na umuwi ng gabi ang hipag ko. Tanging si Vico lamang ang nakakakita sa ginagawa ng asawa. Dahil lagi ako nasa bahay ng isa naming kapatid na bagong panganak naman ng asawa. Nakadistino kasi ang kapatid naming yun sa malayong lugar. Kaya tanging asawa at mga anak lamang nito ang naiiwan. Kaya naman ako na lang ang nagpresinta na samahan sila. Bakit napapadalas yata yung pag-uwi mo ng gabi? Marami kasi ang ginagawa sa grocery eh. Galing ako doon kanina. Sabi ng kasama mo maaga ka raw umuwi. Binabantayan mo ba ako? Gusto lang kitang sunduin kanina para yayain kumain sa labas. Yung pala, nakalis ka na. Sa susunod, huwag ka nang pupunta uli sa trabaho ko. Bakit mo ako pinagbabawalan? May ginagawa ka na naman bang milagro? Ang dumi na naman ng isip mo. Nagtatrabaho ko para sa atin. Saan ka nagpunta kanina? O sige, tatapatin na kita. Pagod na ako sa pagtatrabaho. Gusto ko lang malibang. Masama ba yun? Kasama ko ang mga kaibigan ko kanina. Kumain kami sa labas at namasyal. O ano, masaya ka na? Pinapatigil naman kita sa trabaho ah. Ikaw lang tong ayaw. Paano mga gastusin natin? Pareho na lang tayong tutunganga dito sa bahay. Aasa sa kakarampot na kita ng kapatid mo? May in-apply na akong trabaho. Kapag natanggap ako ron, titigil ka na sa trabaho mo. Lagi mo naman sinasabi yan eh. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin nakukuhang trabaho. Sigurado na to. Dahil kapatid ko mismo nagrekomenda sa akin. Tsaka lang ako maniniwala kapag meron ka na talagang trabaho. Walang nagawa ang kapatid ko nang padabog siyang iwan ni Isabel. Napapahagod na lang siya sa sariling buhok. Sa kaibuturan ng puso niya kasi, alam niyang may inililihim ang kanyang asawa. Dahil nga sa paulit-ulit na ginawa nito noon, hindi niya maiwasan na maghinala na meron na naman itong ginagawang milagro. Kaya naman nagpasya siyang sundan nito sa trabaho at bantayan ng mga kilos. Malapit na nun mag-uwian. Mula sa malayo, natatanaw niyang inaayos na ng asawa ang mga paninda sa labas. Akma na sanang lalapitan ng kapatid ko ang asawa nang makitang hindi na gaano kaabala nang matigilan siya. Lumapit kasi dito ang isang lalaki na kilalang kilala niya. Walang iba kundi si Joseph. Nasundan pa niya ang pag-abrisyete ng asawa at pagsakay sa honor jeep ng lalaki. Halos madurog ang kamao ng kapatid ko sa matinding pagkuyom nun. Nagngangalit din ang kanyang mga ngipin sa matinding emosyon na nararamdaman ng mga sandaling yon. Hindi na rin niya napigilan ang pagtutubig ng mga mata niya sa pinipigilang luha. Tumalikod na lang siya at umuwi ng bahay. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan si Isabel? Akala ko ba susunduin mo siya? Hindi siya pinayagan ng amo niya na umuwi na maaga ngayon eh. May parating daw kasing deliver ng mga paninda. Ganun ba? Ate, natatanda mo ba si Joseph? Joseph? Yung maloko nung araw dito sa atin? Naaalala ko, ilang beses yung napatawag sa barangay dahil sa mga kalokohan nung araw. Oo, siya nga. Nakita ko kasi siya kanina. Dito na yata sila nakatira mula nang mamatay ang ama niya. Sa kanya yata ipinamana ang bahay nila dito. Di ba may pamilya na yon? Oo, 5 ang anak nila ng asawa niya. Bakit nagkaroon ka naman ng interes sa taong yun? Wala naman. Nakita ko lang siya kanina. Buong akala ko kasi hindi na siya dito nakatira.
Kaibigan yun ng amo ni Isabel. Sa grocery mo ba siya nakita? Oo, dun nga. Balita dahil sa kanya kaya nalulung sa sugal ang amo ni Isabel. Sugarol din yon kahit nun pa. Hindi pala siya magandang impluensya. Sinabi mo pa. Nang gabing yon lumipat ulit ako sa bahay ng kapatid namin. Naiwan naman si Vico sa amin habang hinihintay ang pag-uwi ng asawa. Napansin ko lang na tila merong bumabagabag sa kapatid ko. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Baka lang kako dahil sa kawalan pa rin ng trabaho. Habang pabalik-balik ng lakad sa harapan ng bintana ang kapatid ko, panay rin ang sulyap niya sa may orasan sa dingding. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng tunog ng sasakyan na pumarada sa di kalayuan. Natitiyak niya na asawa na niya yon. Hindi nga siya nagkamali. Naglalakad na papasok ng bahay si Isabel nang makita ang kapatid ko na nakadungaw sa may bintana. Kitang-kita ang pagkatakot sa mukha ng hipag ko. Pero pinilit niyang kalmahin ang sarili. Bakit ngayon ka lang? Hindi agad ako pinayagan ng amo ko. Sinungaling ka talagang babae ka! Munang ipagkaila pa! Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na sinundo ka ni Joseph. Ha? Nakita mo? Oo! Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? Nagkakamali ka ng iniisip mo. Magkaibigan lang kami ni Joseph. Sinungaling ka! Ikaw? Ay ikipagkaibigan lang sa isang lalaki? Nagsasabi ako ng totoo. Kaibigan siya ng amo ko. Meron lang sa akin inuutos kaya sinamahan niya ako kanina. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo, ha? Bitiwan mo ako, ano ba? Nasasaktan ako. Bakit mo ba ako paulit-ulit na niloloko, ha? Ano ba tingin mo sa akin? Walang damdamin? Maniwala ka sa akin, Vico. Hindi kita niloloko. Nangako ko na hindi na ako uulit, diba? Di na ako naniniwala sa'yo. Kung hindi ka na pala naniniwala sa akin, mabuti pang maghiwalay na tayo. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Kasi naman araw-araw mo kong awayin. Kaya mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Total wala ka naman tiwala sa akin eh. Hindi, ayoko. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Kita mo nga na lahat ginagawa ko na. Tapos nakita mo lang kami magkasama ni Joseph. Kung ano-ano nang binibintang mo sa akin. Sabel, patawarin mo ako. Nadala lang ako ng selos nang makita ko kayo magkasama. Kapag inulit mo pa yan, sinasabi ko sa'yo, iiwan na lang kita. Babalik na ako sa amin. Mula ng gabing yon, kahit naroon pa rin ang pagdududa sa kapatid ko na may ginagawa ngang kamilagruhan ng asawa, minabuti na lang niyang itik o mambibig. Madalas pa rin umuwi ng alanganing oras ang hipag ko, na lagi namang pinagtatakpan ng kapatid ko. Pero sadyang walang lihim na hindi nabubunyag. Maaga akong pumunta sa palengke ng araw na yon para makabili ng sariwang mga isda. Pauwi na ako noon nang makasalubong ko ang kapatid ni Joseph, na naging kaklase ko mula elementarya. Binati ko siya pero masyadong seryoso ang mukha niya. Ang mga sumunod na sinabi nito ang labis na gumulat sa akin. Marami ka bang napamili, ate? Ako na yung mga dala mo. Ako na ang bahala maglinis. Nasan si Isabel? Kaalis lang niya para pumasok sa trabaho. Bakit? Sigurado ka bang sa trabaho nga ang punta ng asawa mo? Oo naman. Saan pa ba? Teka nga lang. Bakit parang galit ka? Kanina kasi, nakasalubong ko ang kapatid ni Joseph. Meron siyang sinabi tungkol sa kanila. Kung ano man yung narinig mo, malamang chismis lang yun. Sa tono ng pananalita mo parang alam mo na ang pinagagagawa ng asawa mo. Tama ba ako? Walang ginagawa si Isabel. Nakita mo naman nagbago na siya eh. Nagsisikap siya para sa aming dalawa. Huwag mo naman siyang pag-isipan ng masama dahil sa sinabi ng kaibigan mo. Hindi ko siya pinag-iisipan ng masama. Dahil noon pa man, alam na natin na daig pa ang higad sa kakatihan ng asawa mo. Ate, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nga aawahin si Isabel kapag umuwi siya mamaya. Pagsasabihan ko lang siya
Aalamin ko lang kung totoo ang sinabi ng kapatid ni Joseph. Hindi na kailangan. Ako na lang kakausap sa kanya. Huwag ka nang mangialam. Bakit hindi ako mangingialam? Nasa bahay ko kayo. Huwag mong kakalimutan yan. May karapatan din ako sa bahay na ito, ate. Sa mga magulang natin to. O sige, ako na lang ang aalis sa bahay na to. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. Ate, hindi naman yan ang gusto kong mangyari. Wala ka na kasing ginawa kundi ang kampihan ng babaeng yon. Asawa ko si Isabel, ate. Natural lang nakampihan ko siya. Kahit mali, kahit paulit-ulit kanyang iniiputan sa ulo. Sobrang pagpapakatanga naman yan. Hindi ka lang martir na asawa. Sobrang katangahan mo na. Oo na! Ate, nagmahal na kasi ako eh. Nang sobra-sobra. Hindi ko kaya mawala si Isabel sa akin. Mamamatay ako, ate, kapag nawala ang asawa ko. Ano bang ipinakain sa'yo ng babaeng yon? Bakit baliw na baliw ka sa kanya? Tanging siya lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Dinambana ko na siya sa puso ko habang buhay. Magkakahalo ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Awa sa kapatid ko at galit sa hipag ko. Kahit sa iba pa naming kapatid ay nakarating na sa kanilang kaalaman ang ginagawa ni Isabel. Kinausap nila si Vico. Pero gaya ng isinagot niya sa akin, ganun din ang sinabi niya sa iba pa naming kapatid. Hindi ko rin magawang itago ang galit ko kay Isabel tuwing nakikita ko siya. Katulad ng araw na yun. Bihis na bihis siya at mukhang may lakad. Sa pagkakaalam ko walang pasok ng araw na yun. Nagkataon din na wala ang kapatid ko. Aalis ka? Opo ate, may pupuntahan lang kami ng mga kaibigan ko. Sandaling panahon ka pa lang na nakatira dito sa amin. Meron ka na agad kaibigan? Palakaibigan naman po talaga ako eh. Kahit noon pa. Kahit saan ako makarating, marami agad ako nagiging kaibigan. Lalo na mga kaibigang lalaki. Ho? Anong ibig niyo sabihin? Huwag ka na magkaila. Kalat na dito sa lugar namin ang relasyon mo kay Joseph. Ate, chismis lang yun sa amin. Wala pong katotohanan yun. Tumigil ka na nga sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagsisinungaling. Ang mabuti pa, tuluyan mo nang hiwalayan si Vico. Total wala ka namang pagbabago. Mahal ko po si Vico. Hindi ko siya kayang iwan. Ang kapal mo naman para sabihing mahal mo ang kapatid ko. Nanlalalaki ka nga. Hindi ka pa makontento sa kapatid ko. Ikaw ang nagdadala ng kamalasan sa buhay niya. Ikaw din ang dahilan kung bakit namatay si Jane. Ate, huwag mo namang ungkatin pa ang nakaraan. Masakit din sa akin ang pagkawala ng anak namin ni Vico. Masakit ba ka mo? Ni hindi nga kita nakitang nagluksa nun eh. Tapos sasabihin mo masakit sa'yo? Ate, umalis ka na. Sana lang huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Hindi po ako aalis hanggat hindi sinasabi ni Vico. Talagang nagmamatigas ka, ha? Kung aalis po ako, kailangan kasama ko si Vico. Tinalikuran ko na lang si Isabel. Nanginginig kasi ako sa matinding galit. Matinding pagpipigil lang talaga sa sarili ang ginawa ko para hindi siya saktan. Nang marinig ko ang paglabas niya ng bahay, saka naman ako dumiretso ng kusina. Nagsalin ako ng tubig sa baso at saka yung diretsyong ininom. Kahit papano'y kumalma naman ako. Pero naroon pa rin ang panginginig ng kalamnan ko at pagpapawis ng kamay. Samantala, dumiretso ang hipag ko sa tagpuan nila ni Joseph. Agad siyang sinalubong ng yakap ng lalaki niya pero umiwas siya. Bakit? Tigilan na natin to. Ano na naman bang problema? Nakokonsensya na ako sa ginagawa ko sa asawa ko. Kaya tigilan na natin to. Nagpapa-apekto ka kasi sa mga kismis eh. Kung ikaw ba naman nakinig ka sa akin na lumayo na tayo, di sana wala nang kakalat na ganyang usap-usapan. Kahit ano pang sabihin mo,
Sirang-sira na ang mga pangalan natin. Nasaktan na natin ang mga pamilya natin. Kaya itigil na natin to. Yan ba talaga ang gusto mo? Oo, Kaya mong ipagpalit ang pera at luho na binibigay ko sa'yo? napagtanto ko na hindi yan ang mahalaga sa akin. Nasasabi mo lang yan dahil ako konsensya ka. Magbabago rin ang isip mo. Kung pagkatapos ng ginawa ko hindi na ako tanggapin muli ng asawa ko, hindi pa rin ako sasama sa'yo. Sabel naman, hindi ka pa nanghihinaan sa pinagsamahan natin? Hindi. Sa tingin mo kaya pagkatapos ng mga ginawa natin, babalik pa ang dating pagtingin sa'yo ng asawa at pamilya niya? Tatanggapin ko lahat ng masasakit nilang sasabihin. Bagay lang naman sa akin yun eh. Ibang klase ka rin. Pinaasa mo lang din ako eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Handa akong iwan ang pamilya ko para sa'yo. Tanggap na nga ng asawa kong pakikipaghiwalay ko sa kanya eh. Ano? Oo! Nagkausap na kami kagabi. Payag na siya. Basta sustentuhan ko lang ang mga anak namin. Bawiin mo na lang ang sinabi mo sa asawa mo. Makipag-ayos ka na lang ulit. Ano ba yan? Ang hirap mo namang kumbinsihin. Hindi mo ko kailangan kumbinsihin dahil hindi ako sasama sa iyo. Ay, kahit hindi ka sumama sa akin, hindi pa rin ako makikipag-ayos sa asawa ko. Bahala ka na. Basta sinabi ko sa iyo ang gusto kong mangyari. Hindi pa rin kita isusuko. Nararamdaman ko. Napipiliin mo pa rin ako sa bandang huli. Umaasa ka lang sa wala. Tignan na lang natin. Hindi na sumagot ang hipag ko. Iniwan na lang niya sa lugar na yun si Joseph. Dahil naguguluhan pa, hindi muna siya dumiretso ng uwi sa bahay. Nagpalipas muna siya ng oras sa aplaya. Si Vico naman dumating sa bahay na lasing at hinahanap ang hipag ko. Sabel, asawa ko. Wala siya rito. Umalis kanina pa. Saan siya nagpunta? Abay malay ko. Hindi kaya... Na ano? Baka nakipagkita siya sa lalaki niya. Hindi tayo nakakatiyak. Umanda sila sa akin. Papapatay ko sila. Hoy Vico, saan ka pupunta? Mabuti pang matulog ka na lang. Hindi ate. Kailangan ko hanapin ang asawa ko. Ibabalik ko siya rito. Hayaan mo na lang kasi siya. Bumalik ka rito. Baka kung anong mangyari sa'yo. Sa bilis ng mga hakbang ng kapatid ko, hindi ko na rin siya nahabol pa. Nahiling ko na lang na sana hindi sila magpang-abot na 3. May tiwala ako kay Vico na hindi siya gagawa ng ano paman, pero hindi kay Joseph at Sabel. Pinuntahan ng kapatid ko ang grocery kung saan nagtatrabaho si Sabel. Pero hindi na niya nakita doon ang asawa. Sinabihan siya ng may-ari na hindi pumasok si Sabel ng araw na yun. Pabalik na sana siya ng bahay nang makasalubong niya si Joseph. Para siyang nahulasan ng kalasingan ng makaharap ang lalaki. Walang hiya ka! Hayop ka! Bakit pati asawa ko pinatulan mo, ha? Pare, huwag kang maniwala sa mga naririnig mo. Chismis lang yun. Huwag mo akong matawag-tawag na pare. Hindi kita kaibigan, hudas ka! Mukhang lasing ka ata. Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Baka nandun ang asawa mo. Ba't alam mo umuwi na siya? Nagtapos na kayong magkita? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tigilan mo ng asawa ko. Huwag kang manira ng pagsasama ng mag-asawa. Kapag hindi mo tinigilan si Isabel, papatayin kita. Tandaan mo, papatayin kita. Hindi na nakahuma pa si Joseph sa pagbabanta ng kapatid ko. Nakaramdam din siya ng iya sa mga taong nakatingin sa kanila. Tinapunan muna siya ng matalim na sulyap ng kapatid ko bago tumalikod. Humingi na ako ng tulong sa mga kapatid namin para hanapin si Vico. Sobra kasi ako nag-aalala sa pwedeng mangyari. Naging kainip-inip ang oras ng paghihintay ko nang bigla na lang dumating si Vico. Vico, buti naman umuwi ka na. Hindi pa ba umuwi si Isabel? Wala pa siya. Hindi sila magkasama ni Joseph. Nagkita kami kanina.
Oh, ano nangyari sa paghaharap ninyo? Pinagsabihan ko siyang tigilan niya ng asawa ko. Dahil kung hindi, papatayin ko siya. Bakit mo naman pinagbantaan yung tao? Bakit hindi? Sinisira niya pagsasama namin ni Isabel. Kailan mo ba matatanggap na ang may problema ay si Isabel? Hindi makontento ang babaeng yun sa'yo kaya kung sino-sinong pinapatulan. Tama na ate. Bakit palagi na lang si Isabel ang sinisisi mo? Bakit hindi? Kung iniisip ka ba niya, hindi niya papatulan ng mga lalaking nagpapalipad hangin sa kanya. Gusto rin niya dahil makatipa sa higad ng babaeng yon. Kahit ano pang sabihin mo sa asawa ko, mahal ko siya at hindi ko siya iiwan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ito lang ang pakatandaan mo. Pipira-pirasuhin ng babaeng yun ang pagkatao mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Sa sobrang inis ko sa kapatid ko, tinalikuran ko na lang siya. Kinuha ko din ng ilang damit ko at lumipat muna ako sa bahay ng isa naming kapatid. Hindi naman siya nagsalita pa nang makita kong umalis dala ang damit ko. Hindi rin nagtagal. Dumating na rin si Isabel. Saan ka na naman nanggaling ha? Nagpalipas lang ako ng oras. Nagpalipas ng oras kasama si Joseph? Hindi. Wala akong kasama. Mula ngayon, hindi ka na alis ang bahay na to. Hindi ka na magtatrabaho. Kung hindi ako magtatrabaho, saan tayo kukuha ng gagastusin natin? Ako na bahala sa lahat. Teka, nakainom ka ba? Oo, naglasing ako. Para kahit paano makalimot ako sa mga ginagawa mo sa akin. Maniwala ka, hindi kita niloloko. Tumigil ka na nga sa mga kasinungalingan mo. Di ka ba kinikilabutan? Vico! Ang mabuti pa, magluto ko na lang dyan. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa amin lahat. Natagpo ang patay si Joseph, natadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang tinuturong salarin ay walang iba kundi ang kapatid kong si Vico. Marami di umanong nakarinig kung paano nito binantaan ng lalaki na papatayin. Ang kapatid ko lang daw ang may motibo para gawin yon. May mga dumating na rin mga pulis sa bahay para damputin ang kapatid ko. Wala akong kasalanan. Hindi akong pumatay sa kanya. Maniwala kayo. Ate, tulungan mo ako. Maniwala po kayo. Maghapon lang sa bahay ang kapatid ko. Kaya namin patunayan na hindi siya ang pumatay. Maawa na kayo. Ate, ayoko makulong ate. Gagawa kami ng paraan. Huwag kang mag-alala. Susunod kami. Hindi ako pumatay kay Joseph. Maniwala kayo mamang pulis. Para ko nauupos na kandila habang nakatingin sa pagsakay ng mga pulis kay Vico sa patrol. Pilit din siya nagpupumigla sa pagkakahawak ng 2 pulis sa kanya. Nang lumingon ako sa loob ng bahay, naroon si Isabel na tigagal din sa nangyari. Bugso ng damdamin. Lumapit ako sa kanya at saka ko siya sinampal. Ate, kulang pa yan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit pinagbibintangan si Vico. Hindi kriminal ang kapatid ko. Wala naman po may gusto sa nangyari. Titistigo rin po ako na walang kasalanan si Vico. Wag na! Baka lalo pang madiin sa kaso ang kapatid ko. Ate, wala nang magagawa pa ang iyak mo ngayon. Pagkatapos ka mahalin ng kapatid ko, ito pa ba ang mapapala niya? Isa kang salot! Marami pa sana akong gustong sabihin na masasakit na salita kay Isabel. Pero minabuti ko nang iwan siya. Sumunod ako sa presinto sa bayan. Kasama ang 2 pa naming kapatid. Habang patungo nga doon, walang tigil ang pag-usal ko ng panalangin na sana maging maayos din ang lahat. Pagdating doon, agad na inasikaso ng 2 naming kapatid ang kaso niya. Ako naman kinausap ko siya at pinalakas ang loob niya. Hindi ko yung magagawa. Hindi ko kayang pumatay. Nakapagsalita lang naman ako ng gano'n kasi lasing ako eh. Alam namin yun. Huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan para makalaya ka kaagad. Ate, si Isabel, bakit hindi niyo kasama? Hanggang dito ba naman? Siya pa rin ang iniisip mo?
Ang babaeng yun ang dahilan kung bakit ka nakakulong ngayon. Ate, wala namang kasalanan si Isabel sa pagkakakulong ko. Anong wala? Kung hindi niya pinatulan si Joseph, hindi sana hahantong sa pagbibintang sa'yo at pagkakakulong mo. Ate, gusto ko makita ang asawa ko. Pwede mo ba siya mapuntahin dito? Nung ang dinampot ka ng mga pulis, nakatunganga lang siya. Ngayon pa kaya na nasa loob ka na ng rehas? Nakikiusap ako. Mapuntahin mo rito si Isabel. Parang batang napaluha na lang ang kapatid ko. Parang dinudurog naman ang puso ko sa nakikitang paghihirap niya. Ilang sandali pa, ang dalawa naman naming kapatid ang kumausap sa kanya. Nang araw na yon bigo kaming maisama pa uwi si Vico. Malaking halaga kasi ang kailangan namin para sa hinihinging piyansa. Nangako naman kami na babalik kapag nalikom na ang pera na kailangan namin para makalaya na siya. Kailangan din naming makahanap ng abogado sa lalong madaling panahon. Nang makauwi ako sa bahay, naabutan ko si Isabel sa sala. Waring hinihintay ang pag-uwi ko. Ate, si Vico po. Nandito ka pa rin? Talaga bang wala nang natitirang kahihiyan sa'yo? Ate, gusto ko lang naman pong makibalita kay Vico. Di sana pinuntahan mo siya doon. Hindi yung naghihintay ka lang dito. Ay, bakit hindi ka ngayon makasagot? Nahihiya kang ibalandra ang mukha mo sa labas ng bahay? Natatakot ka mahusgahan? Hindi po ate. Kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na ng mga gamit mo. Lumayas ka na rito. Iniwan kong umiiyak ang hipag ko. Tumuloy na lang ako sa bahay ng isa kong kapatid. Kinabukasan nga pag-uwi ko, wala na dun si Isabel. Nang tingnan ko ang kwarto nila, wala na sa lalagyan ang iba niyang mga gamit. Natuwa naman ako na lumayas na siya sa bahay namin. Lingid sa akin, pinuntahan niya ang kapatid ko sa kulungan. Pinalayas ka ni Ate Norma? Oo. Saan ka ngayon pupunta? Sa dati nating tinutuluyan. Doon na lang kita hihintayin. Pasensya ka na kung wala akong magawa para sa'yo. Hindi ko kasi alam kung kailan ako makakalaya eh. Gumagawa na ng paraan ng mga kapatid mo. Baka sa mga susunod na araw makalaya ka na rin. Isabel, naniniwala ka ba na akong pumatay kay Joseph? Ikaw nga ba? Hindi ko magagawa yun. Lango nga hindi ko kaya makapatay eh. Tao pa kaya? Marami ang nakasaksi na pinagbantaan mo si Joseph. Nagawa ko lang yun dahil galit ako. At nakainom din ako nung panahon na yun. Naniniwala ako sa'yo. Pero sino kaya ang pumatay kay Joseph? Hindi ko alam. Sana mahuli na siya para malinis ng pangalan ko. May awa ang Diyos. Makakalaya ka rin dito. Sana nga. Hintayin mo ako, Isabel, ha? Dahil wala na nun mapuntahan ng hipag ko, bumalik na lang siya sa dati nilang tinitirhan ni Vico noon. Inabot pa ng 1 linggo bago namin napiyansahan ng kapatid ko. Malaki rin kasi ang kailangang pera. Kailangan pa naming mangutang sa iba naming kamag-anak. Sa awa ng Panginoon, hindi kami tinalikuran ng mga kamag-anak namin at kaibigan sa oras ng kagipitan. Maging sila'y naniniwala na hindi ang kapatid ko ang pumatay kay Joseph. Kilala kasi ang kapatid ko na may mabuting puso at mahabang pasensya. Ang galit nila ay nabunton lahat kay Isabel. Ano? Pupuntahan mo si Isabel? Vico naman! Ate, hinihintay ako ng asawa ko. Siya nga ang dahilan kung bakit ka nakulong eh. Tapos pupuntahan mo pa siya ngayon? Hindi naman siya nagpakulong sa akin eh. Hindi nga. Pero siya ang punot dulo ng lahat ng to. Kung bakit kasi isinama-sama mo pa ang babaeng yun dito eh. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Ate, unuwain mo na lang ako. Mahal ko talaga si Isabel eh. Siya ang buhay ko. Walang saysay na mabuhay ako kung hindi ko rin siya makakasama. Napakatanga mo talaga. Nauubos na talaga ang pasensya ko sa'yo.
Sana pinabayaan ka na lang namin sa kulungan. Alam ko naman hindi niyo ako matitiis eh. Mahal niyo ako eh. At mahal ko rin kayo. Pero si Isabel ang buhay ko. Bahala ka na nga sa buhay mo. Sana lang, hindi mo pagsisiyan ang pagsunod mo sa babaeng yon. Kahit ang mga kapatid namin pilit pinigilan si Vico sa plano niyang sundan ng asawa. Tumindi pa lalo kasi ang galit nila rito nung makulong ang kapatid namin. Kulang na lang itakwil nila si Vico, pero mas nanaig pa rin ang kagustuhan nito. Umalis si Vico ng araw na yun. Sinundan si Isabel sa dati nilang tinitirhan. Pero ganun na lang ang gulat ng kapatid ko. Nang madatnan na magkausap ang asawa niya at si Rex na nahuli niya dating magkaulayaw. Nang makita nila ang madilim na anyo ng kapatid ko, dali-daling tumalilis ng alis si Rex. Hindi ka na talaga magbabago! Vico, hayaan mo ko magpaliwanag. Nag-uusap lang kami. Napakasinungaling mo talaga! Tama nga si Ate Norma. Hindi ka na magbabago pa. Nananalitay sa ugat mo ang kakilihan mo. Vico, maniwala ka sa akin, wala naman talaga kaming ginagawa. Hindi ako tanga. Akala mo siguro matagal pa ako makakadaya. Kaya naglalaro ka muna. Sawang-sawa na ako sa pag-iintindi sa'yo. Vico, saan ka pupunta? Saan pa ba? Magpakasaya ka na sa lalaki mo. Dahil mula ngayon, wala na akong pakialam pa sa'yo. Vico, huwag mo naman akong iwan. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo na ako madadaan sa kadramahan mo. Nakakadiri ka. Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Bakit? Nasasaktan ka? Ako ba? Hindi mo ako paulit-ulit na sinasaktan? Durog na ang puso ko sa paulit-ulit na pagngagago mo sa akin. Magbabago na ako, pangako. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Malala ka na. Sakit mo na talaga yan. Itinulak pa ng kapatid ko ang asawa na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Ilang beses siyang tinawag ng hipag ko, pero tuloy-tuloy lang siya sa paglayo. Nagulat na lang ako na mapagbuksan ng kapatid ko ng pinto. Ate, tama kayo. Tama ka. Hindi na magbabago si Isabel. Huwag mong sabihing nahuli mo na naman siya. Naabutan ko sila magkausap ni Rex. Walang niya talaga ang babaeng yon. Tama lang ang ginawa mo. Hayaan mo na lang siya. Ano bang kulang sa akin, ate? Sabihin mo. Hindi ka nagkulang. Sadya lang talaga na hindi makontento ang asawa mo sa'yo. Kala niyo siguro hindi ka na makakalaya. Kaya hayon naghanap ng kakamot sa kanya. Naging miserable lalo ang kalagayan ng kapatid ko. Araw-araw ay kaulayaw niya ang alak. Wala na rin siyang pakialam kahit makulong siya. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa dahil sa hipag ko. Kahit nang lumabas ang katotohanan sa kung sino ang pumatay kay Joseph, hindi ko man lang nakitaan ng saya ang kapatid ko. Umamin sa pagpatay ang may-ari ng grocery. Sabi niya, aksidente lamang daw ang nangyari. Nagdilim daw ang paningin niya habang nagtatalo sila tungkol sa malaki niyang utang rito. Habang nakikita ko ang paghihirap ng kapatid ko, isang maitim na planong nabuo sa isip ko. Talaga bang wala ka ng balak ayusin ang buhay mo? Bakit pa? Wala na naman si Isabel sa buhay ko eh. Sigurado masaya ka na ngayon. Mukha ba akong masaya sa lagay na to, ha? Eh di mo matagal mo nang gustong hiwalayan ko si Isabel? Ayan, natupad na matagal mo nang hinihiling. Marami pa namang babae dyan. Bakit hindi mo subukan buksan ang puso mo sa iba? Hindi ko kaya. Tanging si Isabel lang ang tinitibok nitong puso ko. Hindi ko kayang tumingin sa iba. Ayusin mo na lang ang sarili mo. Hindi ka na yata naliligo eh. Wala na rin kwenta kung mag-ayos pa ako ng sarili ko. Gusto ko na nga mamatay na lang eh. Naiiling na lang ako sa sitwasyon ng kapatid ko. Kahit na anong pagkumbinsi namin sa kanya, ay hindi niya kami pinakikinggan.
Dasal ko na lang na sana magising siya sa katotohanan. Tila dininig naman ang dasal ko. Dahil isang araw, nadatnan kong bagong paligo at bagong ahit ng kapatid ko. Maaliwalas din ang kanyang mukha. Isa nga ba tong himala? Ayoko na kasi magbukbok at isipin lang ng isipin ang mga nangyari sa akin. Tama yan. Siguradong matutuwa ang mga kapatid natin. Gusto ko sana magtrabaho na. Meron pa kayong tatanggap sa akin pagkatapos ng mga nangyari? Oo naman. Magtatanong-tanong din ako sa mga kakilala natin. Kung meron silang alam na pwede mong pasukan. Salamat ate ha. Lagi ka nandyan para alalayan ako. Hindi mo ko iniwan. Siyempre naman, bilang panganay sa magkakapatid, tungkulin ko kayong pangalagaan. Pagkatapos ng isang linggo, natanggap si Vico sa bagong bukas na kainan sa bayan. Dahil magaling sa pagluluto, naging kanang kamay siya ng chef sa restaurant na yun. May 3 buwan na rin mula nang makapagtrabaho ang kapatid ko. Bumalik na rin ang dati niyang sigla at maging ang pangangatawan na bumagsak dati. Tahimik na sana ang buhay namin. Nang hindi ko inaasahan ang muling pagbabalik ni Isabel. Nung una hindi ko agad siya namukaan. Malaki kasi ang pinayat niya at mukha siyang matanda sa ayos niya. Kahit si Vico ay sandaling natulala sa pagkakatitig sa kanya. Vico, pwede ba kita makausap? Sabel, tuloy ka muna. Salamat. Anong ginagawa mo rito, Sabel? Masaya na ang kapatid ko. Sana naman wag mo na siyang guluhin pa. Ate, hindi naman po ako nagpunta rito para manggulo. Eh bakit nagpakita ka pa rito? Gusto ko lang makita ang asawa ko at makasama sa huling sandali. May sakit ka ba? Oo, wala nang lunas ang sakit ko. Karma na siguro to sa akin. Ha? Anong sakit mo? Kulam. Ha? Kulam? Sino may gawa niyan? Hindi ko alam. Wala na rin akong balak alamin kung sino siya. Sigurado naman na matindi ang galit niya sa akin. Siguro, sa laki ng kasalanan ko sa kanya kaya niya nagawa akong kulamin. Paano mo naman natitiyak na kinulam ka? Sabi ng albularyong tumingin sa akin, babae daw ang may kagagawan. Isa siguro sa mga asawa ng nakarelasyon ko. Wala na bang paraan para gumaling ka? Wala na. 6 na albularyo na ang nilapitan ko. Wala na daw silang magagawa pa. Magsaya na lang daw ako sa natitirang sandali ng buhay ko. Hahanap ka ng ibang albularyo. Kailangan mong gumaling. Mag-aaksaya lang tayo ng panahon. Pagod na rin ako. Gusto ko nalang magpahinga. Sana mapagbigyan mo ako na makasama ka sa huling sandali ko sa mundong to. Oo naman. Nagpapasalamat nga ako. Naisipan mong umuwi rito eh. Nilapitan ng kapatid ko si Isabel. Sakay na lalayan papunta sa kwarto nila. Sumunod ako sa kanila. At doon ko nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng hipag ko. Halos hindi ko siya matingnan. Tutulman kami sa ginawang pagtanggap muli ni Vico sa asawa. Bandang huli hinayaan na lang namin siya. Sinabi ko rin sa 2 naming kapatid na may taning na ang buhay ng hipag namin. Hindi na muna pumasok si Vico sa trabaho. Gusto niya kasi lagi siyang nasa tabi ng asawa. Siya ang nag-aasikaso rito. Salamat ha. Sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo, tinanggap mo pa rin ako dito. Sabel, asawa kita. Mahal kita. At mananatiling nakadamba na dito sa puso ko. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo at ina kay Jing. Kulang pa nga ang paghihirap ko para mabayaran lahat ng kasalanan ko sa inyo. Sigurado, napatawad ka na ng anak natin. Kaya huwag mo na sisiyan ang sarili mo.
Kapag nawala na ako, humanap ka ng babaeng tunay na magmamahal sa'yo. Yung masigit sa akin. Hindi ako maghahanap ng iba. Habang buhay na ako mag-iisa kapag nawala ka. Hihintayin ko na lang ang oras kung kailan tayo muli magkakasama. Mamamatay at mabubuhay ako na tanging ikaw lang ang mamahalin. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko sa mga mata habang nakikinig ako sa pag-uusap ng mag-asawa. Dadalan ko sana ng sopas ang hipag ko dahil hirap na siyang makakain. Bumalik na lang ako sa kusina at doon napahagulgol. Patawarin mo ko, Panginoon. Napakalaki na nagawa kong kasalanan sa hipag ko at kapatid. Paano ko pa kaya mababawi ang ginawa ko? Ate, bakit ka umiiyak? Kasi naaawa ko kay Isabel. Ganun ba? Akala ko hindi nalalambot ang puso mo sa kanya. Gagawa ko ng paraan para gumaling siya. Maghahanap tayo ng magaling na albularyo. Wala na tayong magagawa, ate. Matindi ang kulam sa kanya. Kung pipilitin natin na maipagamot, mas lalong iikli ang taning sa kanya. Pero Vico, Gusto ko na lang na maging masaya ang mga huling sandali niya. pinuntahan ko rin si Isabel sa kwarto nila. Nakapikit siya nang pumasok ako at nagmulat lang na maramdaman niya ako. Pilit siyang ngumiti sa akin. Umupo naman ako malapit sa kanya. Ginagap ko pa ang kamay niya. Kumusta na ang pakiramdam mo? May gusto ka bang kainin? Wala, ate. Salamat pinuntahan mo ko. Sana mapatawad mo ko, Sabel. Hindi ko sinasadya ang lahat. Matagal na po kitang napatawad. Kaya lang, naging masama ang pakikitungo niyo sa akin dahil sa kagagawan ko rin. Kung meron lang sana akong magagawa para gumaling ka. Huwag na po kayo magpagod. Wala na rin mangyayari. Tanggapin na lang po natin. Oo, magsabi ka lang kung anong gusto mo, ha? Nandito lang ako. Kami ni Vico. Niyakap ko pa si Isabel bago ako lumabas ng kwarto. Nadatnan ko naman si Vico na umiiyak sa sala. Nilapitan ko siya at saka niyakap. Hagod-hagod ko pa ang likod niya. Dama ko ang bigat sa dibdib niya ng mga oras na yun. Lalo tuloy ako nakakaramdam ng usig ng budhi. Huwag kang magpapakita ng ganyan kay Isabel. Baka panghinaan siya ng loob. Di ko na kasi kaya, ate. Natatakot ako, baka paggising ko bukas, wala na siya. Hindi ko kaya, ate. Kailangan mo magpakatatag. Nandito lang kami ng mga kapatid mo. Bakit ba sa akin ito nangyayari? Bakit? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong mo. Pero lagi mong tatandaan na may dahilan ng lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Patuloy lang sa pag-iyak si Vico. Hinayaan ko lang siya para kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang umayos na siya, saka siya pumasok sa kwarto nila. Ako naman tumuloy ako sa may simbahan. Doon ko binuhos ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Humingi din ako ng kapatawaran sa napakabigat na kasalanang nagawa ko sa hipag ko. Batid ko na hindi ako mapapatawad ng kapatid ko kapag nalaman niya na ako ang nasa likod ng pangungulam kay Isabel. Gusto ko man bawiin ng kulam, huli na ang lahat. Kumalat na ang sakit na ibinigay ko sa kanya sa buo niyang katawan. Napahikbi na lang ako habang nakatingin sa harapan ng altar. Nang umuwi ako sa bahay, nadatnan ko na merong albularyo doon. Nahagip pa ng pandinig ko na wala na rin siyang magagawa pa para mapagaling ang hipag ko.
Nang makaalis ang may edad ng babae, saka ako lumapit sa kanya. Wala na talagang pag-asa, ate. Anong gagawin ko? Ayoko mawala si Isabel. Sinabi ko naman sa'yo, mag-aaksaya ka lang ng oras. Ang kulit mo kasi. Naiintindihan ko ang asawa mo, Sabel. Ganun kanya kamahal. Alam ko naman po yun, Ate Norma. Kaya lang, tanggap ko na po ang kapalaran ko. Ano ang mga gusto mo pang gawin o kainin kaya? Magsabi ka lang, ibibigay namin sa'yo. Salamat po, ate. Gusto ko lang sanang nasa tabi ko si Vico. Gusto ko, sa huling pagpikit ng mga mata ko, siya ang huli kong masisilayan. Ang mabuti pa, magdasal tayong tatlo. Baka may himalang mangyari. Hinawakan ko pareho ang mga kamay nila at sabay-sabay kami nagdasal. Pumikit pa ako para mas lalong maging mataimtim ang aking pagdarasal. Paulit-ulit kong inusal sa isipan ang paghingi ng kapatawaran sa 2 taong mahalaga sa akin. Dahil tanggap na ni Isabel ang magiging kapalaran niya. Kahit na madalas mamilipit sa sakit, maaliwalas pa rin ang mukha niya. Hindi na rin siya kumakain. Dinadampian na lang ni Vico ng basang bulak ang labi ng asawa para hindi matuyo. Nagbibitak-bitak na kasi ito at nagsusugat na rin. Hindi na rin umaalis sa tabi ng hipag ko si Vico. Nararamdaman na daw kasi niya na anumang sandali ay lilisan na si Isabel. Ako naman ay walang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak sa loob ng kwarto ko. Hindi ko na rin pinupuntahan si Isabel. Isang umaga nagising ako sa malakas na pagpalahaw ni Vico. Agad ako nagtungo sa kwarto nilang mag-asawa. Nadatnan kong yakap-yakap niya ang katawan ng asawa. May sariwang dugo pang umaagos sa tenga, ilong at bibig nito. Napatutup na lang ako sa aking bibig. Iniwan na niya ako. Wala nang asawa ko. Vico! Tanging pangalan na lang ng kapatid ko ang nasambit ko. Hindi ko na rin maiwasan na mapahagulgol. Napasugod na rin ang 2 naming kapatid at kanilang pamilya. Maging sila ay labis ding nalungkot sa nangyari. 2 araw lang ibinuro lang labi ni Isabel. May kung ano kasing masangsang na amoy ang lumalabas sa bangkay nito. Patuloy lang sa pag-iyak si Vico habang nasa harap ng puntod ng asawa. Halika na. Tayo na lang ang nandito. Malapit na rin dumilim. Sandali na lang, ate. Gusto ko lang makasama pa sandali ang asawa at anak ko. Gusto kong humingi ng kapatawaran sa kanila. Alam ko hindi ako naging mabuting asawa at ama. Sana mapatawad nila ako. Sana magkasama na sila ngayon at masaya sila. Siguradong masaya na sila ngayon. San man sila naroroon. Bago kami umalis sa sementeryo, biglang umihip ng malakas ang hangin. Tila meron ding malamig na bagay ang dumaan sa amin. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Nang sulyapan ko ang puntod ni Isabel, nanlaki bigla ang mga mata ko. Para kasing gumagalaw ang lupang pinaglibingan sa kanya. Ate, bakit? Wala. Tara nang umuwi. Kailangan mo na rin kasi magpahinga eh. Sige. Babalik na lang ako sa ibang araw. Hindi ko alam kung tama ba ang hinala ko na baka nagpaparamdam si Isabel sa akin. Baka nung mamatay siya, nalaman na niyang ako ang nagpakulam sa kanya. Hindi tuloy ako patulugin ng konsensya ko. Sa lahat ng sulok ng bahay, pakiramdam ko laging may nakamasid sa akin.
Tuwing mag-isa ako sa bahay, nakakarinig din ako ng mga yabag sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Kapag binubuksan ko naman ang pinto, tanging bukas na bintana lamang ang bumumbungad sa akin. Napapaantanda na lang ako pagkatapos. Dahil sa sunod-sunod na pagpaparamdam sa akin ni Isabel, nagpa siya akong pabendisyonan ng buong bahay. Nangumpisal na rin ako sa isang pare sa mga nagawa kong kasalanan sa aking hipag. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko dahil meron ako napagsabihan. Sa kasalukuyan, nanatili pa rin ako sa bahay ng aking mga magulang. Si Vico naman ay nakapagtrabaho naman sa ibang bayan at bihira na lang umuwi. Pinanatili ko na lang ang lihim ko. Sa kabila na ito ang nagpapabigat sa akin. Patuloy pa rin akong dinadalaw ng multo ni Isabel. Pero naging sandata ko ang mataimtim kong panalangin at paulit-ulit na paghingi ng kapatawaran sa ginawa ko. Wakas,